Akala ko'y pamilya. Iyon pala'y bilangguan. Habang dugot pawis ang inalay ko bilang aliping asawa, ipinagdiriwang ni Rafael at Clarice ang aking pagbagsak. Basura lang siya, ang hatol ng lalaking minahal ko. Ngunit tapos na ang aking pagtanaw ng utang na loob. Ngayong gabi, ang dati ninyong alipin ay magiging inyong pinakamalupit na bangungot. Handa na ba kayong harapin ang katotohanan? Huwag mo nang intindihin ang babaeng iyon, Clarice. Isang hamak na nurse lang naman siya na pinitas ko mula sa putika ng Batangas. Utang na loob niya sa pamilya ko ang bawat hiningang tinatamasa niya ngayon. Ang boses ni Rafael ay parang isang matalim na balisong na humiwas sa malamig na hangin ng pasilyo. Sa labas ng pintuan ng silid-aklatan, nanigas si Amara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang maingat na hawak ang isang tray ng mainit na sopas de galantina, ang paboritong pagkain ni Rafael na 3 oras niyang pinagpuyatang lutuin sa kusina. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga binti mula sa maghapong pag-aalaga sa kanyang biyenan, sa kabila ng pagod na tila nanunuot na sa kanyang mga buto, nais pa rin niyang pagsilbihan ang asawa sa kanyang pag-uwi. Ngunit ang init ng sopas ay unti-unting nalamlam sa lamig ng mga salitang kanyang narinig. Pero Rafael, paano kung malaman niya ang tungkol sa mga dokumentong pinapirmahan natin sa kanya? Ang laki ng perang inilabas natin sa kumpanya gamit ang pangalan niya. Ang malanding tinig ni Clarice, ang accountant ng kumpanya, ay sumunod na narinig, kasabay ng isang mahinang halahak na tila nanunuya. Hindi siya magtatanong. Sanay si Amara na sumunod ng nakayuko. Akala niya ay bayad puri ang lahat ng ito para sa operasyon ng tatay niya noon. Hanggat hawak ko ang leeg niya sa utang na loob, mananatili siyang bulag, pipi, at bingi sa mansyong ito. Doon ay tila tumigil ang pag-inog ng mundo para kay Amara. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na kabaong na ipinapako sa kanyang dibdib. Ang pilak na tray sa kanyang kamay ay unti-unting niwalay sa kanyang mga daliri. Ngunit bago pa ito lumagapak sa sahig, ay mas mabilis na gumuho ang kanyang pagkatao sa loob. Ang luhang kanina pa nagbabadya ay hindi bumagsak sa kanyang pisingi. Sa halip, ito ay tila naging lason na dumaloy pabalik sa kanyang mga ugat na papamanhid sa kanyang buong katawan. 5 taon. 5 taon siyang nagsilbi bilang isang asawang walang bayad, isang yaya na walang pahinga, at isang manunubos ng utang na hindi naman siya ang nanghiram. Ang bawat mura ni Doña Pilar, ang bawat gabing paghihintay niya sa wala, ang lahat ng iyon ay tinanggap niya dahil sa paniniwalang mahal siya ni Rafael. Na ang pamilyang ito ang kanyang naging kanlungan mula sa kahirapan. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, isang anino ang bumalot sa kanya mula sa likuran. Bakit ka nakatayo riyan? At bakit dala-dala mo pa ang pagkain yan? Hindi ba't sinabi ko sa iyong masama ang pakiramdam ko at kailangan ko ng hilot? Ang boses ni Doña Pilar ay malakas at puno ng otoridad. Napalingon si Amara at doon ay nakaranas siya ng ikalawang hagupit na mas masakit pa sa una. Ang kanyang biyenan, ang babaeng 5 taon na niyang inaalagaan dahil sa di umano'y pagkaparalisado ng mga binti, ay nakatayo ng tuwid sa kanyang harapan. Walang wheelchair, walang baston, at walang bakas ng kahit anong sakit. Ang matandang babae ay may hawak na isang mamahaling alahas na kinuha mula sa kanyang silid. Isang bagay na alam ni Amarang ibinenta na raw para pambayad sa gamot ng kanyang ama sa probinsya. Mama, nakakalakad po kayo? Ang tanging na ibulalas ni Amara. Ang boses ay halos isang bulong na naghihingalong pag-asa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Pilar. Lumapit siya kay Amara at sa isang mabilis na pagkilos ay tinabig ang tray na hawak ng manugang. Ang mangkok ng sopas ay tumalsik. Ang mainit na sabaw ay humalik sa paanan ni Amara. Ngunit hindi niya naramdaman ang paso. Nakakalakad ako kung kailan ko gusto, Amara. At nakakakita rin ako ng isang tangang tulad mo na akala ay magiging tunay na Villa Corte dahil lang sa isang pirasong papel ng kasal. Huwag mong kalimutan. Kinuha ka lang namin dito para maging aliping may silbi.
At ngayon na nakuha na namin ang kailangan namin sa iyo, huwag kang umasta na parang may karapatan ka sa bahay na ito. Bumukas ang pinto ng library. Lumabas si Rafael. Maayos ang suot, ngunit ang mga mata ay kasing lamig ng yelo nang makita ang kanyang asawa sa sahig. Sa likod niya, si Clarice ay nag-aayos ng buhok, may bakas ng tagumpay sa kanyang mga labi. Walang paliwanag, walang pagsisisi sa mukha ni Rafael. Narinig mo naman siguro, Amara, ang simpleng sabi ni Rafael habang tinatahak ang daan palabas, hindi man lamang tinitingnan ang asawang basang-basa ng supas at luha. Huwag mo nang gawing drama ang lahat. Tapos na ang palabas. Naiwan si Amara na nakaluhod sa malamig na sahig ng pasilyo, napapalibutan ng mga piraso ng nabasag na seramika at ang amoy ng pagkaingpuno sana ng pag-ibig. Ang katahimikan sa mansyon ay naging isang nakakabinging ingay sa kanyang pandinig. Ito ba ang halaga ng isang pusong nagmahal ng tapat? Ito ba ang hangganan ng pagtanaw ng utang na loob na naging tanikala sa kanyang leeg? Sa gitna ng kadiliman at bighati, isang katanungan ang umalingaw sa kanyang isipan. Kasing talim ng kidlat sa madilim na gabi. Saan magtatapos ang pagiging biktima? At kailan magsisimula ang paniningil ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang durog na dangal? Huwag kang umasta na parang ikaw ang biktima rito, Amara. Kung hindi dahil sa amin, baka namamalimos pa rin ang pamilya mo sa Batangas. Ang tinig ni Rafael ay naging malambing. Ngunit ito ay isang lambing na may kasamang lason. Pagkalipas ng ilang oras mula sa tagpo sa pasilyo, narito siya ngayon sa loob ng kanilang silid. Dahan-dahang lumalapit kay Amara na tila ba walang nangyaring masama. Hawak niya ang isang basong tubig at isang pirasong papel na nakapatong sa clipboard. Ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay hindi lumilikha ng ingay. Ngunit para kay Amara, bawat galaw ng kanyang asawa ay tila isang babala ng paparating na panganib. Si Amara ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan. Nangiininig pa rin mula sa lamig at pagod. Ang kanyang mga paa ay may maliliit na sugat mula sa mga piraso ng nabasag na seramika, na siya rin ang naglinis ng mag-isa, habang ang mga katulong ay pinagbawalan ni Doña Pilar na tumulong sa kanya. Walang lumapit, walang nagtanong kung ayos lang ba siya. Sa mansyong ito, siya ay isang anino na nakikita lamang kapag may kailangang iutos. Pirmahan mo na ito, honey, para ito sa bagong investment natin sa Batangas. Gusto mo namang makatulong sa mga kababayan mo roon, di ba? Muling wika ni Rafael. Inilahad niya ang ballpen. Ang kanyang muka ay puno ng wad na pag-aalala. Tumingin si Amara sa asawa. Sa loob ng 5 taon, ang mukhang ito ang kanyang naging mundo. Ang mga matang ito ang nagbigay sa kanya ng lakas noong mga panahong hirap na hirap siya sa pag-aaral at pagtatrabaho bilang nurse. Ngunit ngayon, ang nakikita lamang niya ay isang estrangero. Isang mahusay na aktor na marunong magsuot ng maskara ng pag-ibig upang itago ang kanyang kasakiman. Dahan-dahang kinuha ni Amara ang clipboard. Ang kanyang mga mata ay pilit na binabasa ang mga maliliit na letra sa dokumento. Kahit na nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa pigil na luha, malinaw niyang nakita ang mga salitang personal liability at sole responsibility. Gusto siyang gawing pananggalang ni Rafael kapag bumagsak ang kumpanya o kapag nalaman ng mga awtoridad ang pagnanakaw na ginagawa nila ni Clarice, si Amara ang haharap sa rehas ng bilangguan. Bakit kailangang pangalan ko ang nakalagay dito, Rafael? Hindi ba't sabi mo ay kumpanya ang bahala sa lahat? Mahinang tanong ni Amara. Ang boses niya ay gumaralgal, ngunit pinilit niyang panatilihin ang isang anyo ng kawalang malay. Amara, please. Huwag mo nang dagdagan ang stress ko. Alam mo namang, mainit ang mata ng mga board members sa akin ngayon dahil sa mga gastusin ni Mama. Ginagawa ko ito para protektahan ka. Para protektahan tayo. Sagot ni Rafael, sabay haplos sa buhok ni Amara. Ang haplos na iyon, na dati ay nagpapakalma sa kanya, na yon ay nagdulot ng kilabot sa kanyang balat.
Tila ba may isang malamig na uod na gumagapang sa kanyang likuran? Sa sandaling iyon, napagtanto ni Amara na ang kanyang pananahimik ang kanyang tanging sandata. Kung malalaman nila na alam na niya ang katotohanan, tiyak na mas magiging mapanganib ang kanilang mga susunod na hakbang. Kailangan niyang maging mas matalino kaysa sa kanila. Kailangan niyang magkunwaring ang dating Amara pa rin siya. Ang Amarang handang magsakripisyo ng lahat para sa utang na loob. Dahan-dahang nilagdaan ni Amara ang papel. Ang bawat guhit ng kanyang ballpen ay tila isang paghiwa sa sarili niyang puso. Ngunit sa kanyang isipan, ito na ang huling beses na hahayaan niyang gamitin siya ng mga villa court. Ayan, good girl. Alam ko namang hindi mo ako bibiguin. Wika ni Rafael sabay halik sa noo ni Amara bago mabilis na lumabas ng silid, bit-bit ang dokumentong magiging mitya sana ng pagbagsak ng kanyang asawa. Naiwang mag-isa si Amara sa gitna ng katahimikan ng silid na puno ng karangyaan, ngunit salat sa tunay na pagmamahal. Tumayo siya at lumapit sa bintana, tinitingnan ang dilim ng gabi sa labas. Ang kanyang nurse instinct ay nagsimulang gumana. Ang bawat detalye ng pagkilos ni Doña Pilar kanina, ang paraan ng paghinga nito, ang katatagan ng kanyang mga hakbang. Lahat ng iyon ay itinala ni Amara sa kanyang memorya bilang ebidensya. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Ang bawat sugat sa kanyang paanan mula sa mga basag na pinggan ay naging paalala na hindi na siya muling lalakad sa daan na sila ang nagtakda. Ngunit habang binubuo niya ang kanyang plano sa dilim, biglang nabulabog ang katahimikan nang mag-vibrate ang kanyang cellphone na naiwan sa bedside table. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Dahan-dahang lumapit si Amara at sinagot ang tawag. Hello? Good evening, is this Mrs. Amara Villacorte? This is from the Compliance Department of Central Trust Bank. Tumatawag kami para kumpirmahin ang isang urgent wire transfer na nagkakahalaga ng 10 milyong piso mula sa inyong personal savings account patungo sa isang offshore account sa pangalan ni Miss Clarice Yabut. Kayo po ba ang nag-authorize nito? Ang mundo ni Amara ay muling gumuho, ngunit sa pagkakataong ito, hindi luha ang lumabas sa kanyang mga mata. Sa gitna ng panlalamig ng kanyang buong katawan, isang apoy ng determinasyon ang nagsimulang mag-alab. 10 milyon? Ang tanging naisagot niya, habang naririnig niya ang mga yabag ni Rafael na pabalik sa kanilang silid, tila may nakalimutan. Sa kabila ng linya, naghihintay ang bank officer ng sagot. Sa harap ng pinto, naririnig na ang pagpihit ng doorknob ni Rafael. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Amara. Mabilis ning ibinaba ang telepono at itinago ito sa ilalim ng kanyang unan, kasabay ng malalim at pilit na paghinga upang pakalmahin ang nagwawalang ritmo ng kanyang dibdib. Pumasok si Rafael, hindi man lang kumatok. Ang kanyang mga mata ay mabilis na ginalugad ang bawat sulok ng silid hanggang sa tumama ang paningin nito sa kanyang asawa. Sino ang kausap mo? Malamig na tanong ni Rafael. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pagtitiwala. Tanging hinala na tila isang lason na kumakalat sa hangin. Wala. Ang ospital lang sa Batangas. Tinatanong kung kailan ako makakabisita para sa check-up ni tatay. Pagsisinungaling ni Amara. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kumot upang itago ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salita ay parang isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Hindi sumagot si Rafael. Nanatili siyang nakatayo, tinititigan ng asawa ng matagal bago kinuha ang kanyang nakalimutang relo sa ibabaw ng dresser. Siguraduhin mo lang, Amara. Huwag mong kakalimutan ang posisyon mo sa bahay na ito. At ang gamot ni Mama, ibigay mo na. Kanina pa siya nagrereklamo sa sakit ng kanyang mga binti nang tuluyang lumabas si Rafael. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Amara. Ngunit ang bigat sa kanyang puso ay hindi nabawasan. Ang 10 milyong piso na binanggit ng bank officer ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang perang yon ay ang pinag-ipunan niya mula sa mga sideline niya bilang private nurse
noong unang mga taon ng kanilang kasal, at ang maliit na mana mula sa kanyang ina. Ninanakawan siya ng mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Dahan-dahang tumayo si Amara at tinungo ang maliit na dispensaryo sa loob ng mansyon. Bilang isang nurse, tungkulin niyang ihanda ang mga gamot ni Doña Pilar. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang pagkalinga ang dala niya. Kinuha niya ang mga mamahaling bote ng bitamina at pain relievers ng kanyang biyenan. Maingat niyang binuksan ang mga capsule at pinalitan ang laman ng mga ito ng simpleng asukal at harina, isang placebo. Kung tunay na pakalisado ka, Mama, mararamdaman mo ang tunay na sakit sa pagkawala ng mga gamot na ito. Pero kung ang lahat na ito ay isang malaking dula-dulaan, mananatili kang malakas. Bulong ni Amara sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag ng determinasyon. Tinala niya ang gamot sa silid ni Doña Pilar. Ang amoy ng mamahaling insenso at amoy matandang pabango ay sumalubong sa kanya. Nakahiga ang matanda, balot ng makapal na kumot, at may bakas ng paghihirap sa mukha. Isang paghihirap na alam na ngayon ni Amara na isang huwad na sining. Ang bagal mo talaga, Amara. Gusto mo ba akong mamatay sa sakit? Asik ng matanda habang pilit na inaabot ang baso ng tubig. Pasensya na po, Mama. Siniguro ko lang na tama ang dosis ninyo. Malumanay na sagot ni Amara habang pinagmamasda ng matanda na mabilis na nilunok ang gamot. Walang bahid ng pasasalamat, tanging panglalaet sa bawat sulyap. Pagkalabas ng silid, nagtungo si Amara sa bodega sa likod ng mansyon upang kumuha ng ilang kagamitan sa paglilinis. Doon, sa dilim at alikabok, ay natagpuan niya si Tio Manuel, ang matandang hardinero at dating driver ng pamilya. Nakaupo ito sa isang lumang kahoy na upuan. Nagpapahinga ang mga pagod na balikat. Iha, bakit kanya ng iyong mga mata? Tila ba may bagyong nagbababagya sa loob niyan? Mahinang wika ni Tio Manuel. Ang kanyang boses ay puno ng malasakit na matagal nang hindi nararamdaman ni Amara mula sa ibang tao sa mansyong iyon. Lumapit si Amara at naupo sa tabi ng matanda. Nabuo sa gitna ng kanilang katahimikan. Inihatid ni Tio Manuel ang isang mainit na kamote na niluto niya sa uling at ibinigay ang kalahati kay Amara. Ang simpleng pagkain na yon na kinakain nila sa gitna ng alikabok ay mas masarap pa kaysa sa alinmang marangyang handaan sa hapag ng mga Villa Corte. Tio Manuel, totoo bang niligtas ako ni Rafael mula sa kahirapan o ako ang naging lunas sa kanilang mga problema? Tanong ni Amara habang nakatingin sa malayo. Napabuntong hinhon ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay pabalik sa nakaraan. Amara, ang katotohanan ay parang binhi na ibinaon sa lupa. Kahit anong gawing tago, sisibol at sisibol pa rin ito sa takdang panahon. Maging ka sa mga papel na hawak ni Rafael. Noong mamatay ang iyong ina, may mga papeles na hindi nakarating sa iyo. Ang babala ni Tio Manuel ay nagbigay ng panibagong lakas kay Amara. Alam niyang kailangan niyang makapasok sa opisina ni Rafael upang mahanap ang mga dokumentong iyon. Nang sumapit ang hapon at umalis si Rafael kasama si Doña Pilar para sa isang kunwari i-check-up, sinamantala ni Amara ang pagkakataon. Gamit ang susi na palihim niyang nakuha, pumasok siya sa silid-aklatan ni Rafael. Ang bawat yabag ng kanyang mga paa sa makintab na sahig ay tila isang malakas na pintig ng kaba. Mabilis niyang hinalughog ang mga drawer hanggang sa matagpuan niya ang isang itim na folder na may tatak na confidential. Doon, nakita niya ang mga bank statements na tumutugma sa sinabi ng bank officer. Ang kanyang pera, ang kanyang pawis at sakripisyo ay unti-unting inililipat sa isang account na hindi kanya. Ngunit habang binabasa niya ang mga papeles, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa pintuan. Ang anino ay humaba sa sahig at ang amoy ng matapang na pabango ni Clarice ay dahan-dahang humalo sa amoy ng lumang papel. Searching for something, Amara?
O baka naman sinusubukan mong alamin kung magkano ang halaga ng iyong kalayaan? Ang tinig ni Clarice ay matalim at puno ng panunuya. Nakatayo siya sa may pinto, nakataas ang isang kilay, at may hawak na cellphone na tila ba nakarecord ang bawat galaw ni Amara. Ang takot ay muling gumapang sa puso ni Amara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating asawang daling matakot. Ikinuyom niya ang folder sa kanyang dibdib at hinarap ang babaeng sumisira sa kanyang buhay. Ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay tila isang kable na anumang sandali ay mapuputol. Ibigay mo sa akin ang folder na yan, Amara. Hindi mo alam kung anong apoy ang nilalaro mo. Ang boses ni Clarice ay puno ng pananakot habang unti-unti siyang lumalapit. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na takong sa sahig ay tila ba tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabi pang oras ni Amara sa mansyong iyon. Ikinuyom ni Amara ang folder sa kanyang dibdib. Wala akong balak makipaglaro sa iyo, Clarice. Nais ko lang malaman ang totoo. Bakit ang pangalan ko ang ginagamit ninyo sa mga transaksyong ito? Bago pa makasagot si Clarice, ang pinto ng silid aklatan ay malakas na bumukas. Pumasok si Rafael. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita ang asawa na may hawak na mga dokumento. Sa likod niya, nakatayo si Doña Pilar, nakatingin ng may halong pandidiri kay Amara. Anong karapatan mong pasukin ang opisina ko at pakialaman ang mga papeles ko? Ang sigaw ni Rafael. Mabilis ning nilapitan si Amara at marahas na hinablot ang folder mula sa kanyang mga kamay. Ang lakas ng kanyang pagkahahablot ay nagdulot ng hapdi sa mga daliri ni Amara. Ngunit mas masakit ang nakitang pagkamuhi sa mga mata ng lalaking pinangakuan siyang puprotektahan habang buhay. Rafael, gusto ko lang maintindihan. Bakit may 10 milyong piso na kinuha mula sa account ko? Bakit? Utang nga loob, Amara. Ang putol ni Doña Pilar. Ang boses ay matinis at puno ng pangungutya. Nakalimutan mo na ba kung saan ka nanggaling? Nakalimutan mo na ba kung paano namin niligtas ang tatay mo noong kailangan niya ng operasyon sa puso? Kung hindi dahil sa pera ng mga Via Corte, matagal na sanang bulok ang tatay mo sa ilalim ng lupa. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Amara. Napayuko siya. Ang kanyang gunita ay tila bumalik sa madilim na yugto ng kanyang buhay 5 taon na ang nakalilipas. Naalala pa niya ang amoy ng formalin at ang malamig na simoy ng hangin sa burol ng kanyang ina sa Batangas. Doon, sa harap ng kabaong, dumating ang mga Villacourt na parang mga anghel ng liwanag. Inalok nila ang tulong, ang pagkakataong mabuhay ang kanyang ama, kapalit ng kanyang pagsisilbi at pagiging asawa ni Rafael. Nung sandaling ngayon, ang pasasalamat ay naging isang tanikalang ginto na kusa niyang isinuot sa kanyang sariling leeg. Hindi ko nakakalimutan, Mama, bulong ni Amara. Ang luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisingi. Pero hindi ba't sapat na ang 5 taon na pagiging alila ko rito? Hindi ba't sapat na ang pagtalikod ko sa pangarap kong maging head nurse para lang pagsilbihan kayo? Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Clarice, habang si Rafael ay nanatiling tahimik. Tinititigan ang mga papeles na tila ba mas mahalaga pa ang mga iyon kaysa sa nararamdaman ng kanyang asawa. Lumabas si Amara ng silid na wasak ang puso. Tinungo niya ang likod bahay kung saan ang dilim ay tila yumayakap sa kanya. Sa ilalim ng puno ng mangga, naghihintay si Tio Manuel. Ang matanda ay tila kanina pa nakikinig sa sigawan sa loob. Amara, iha, huwag kang maniwala sa lahat ng kanilang sinasabi. Mahinang wika ni Tio Manuel. Kinuha niya ang isang lumang sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Amara. Noong mamatay ang nanay mo, may iniwan siyang insurance check para sa iyong ama. Malaking halaga yon, sapat para sa lahat ng operasyon at gamot. Pero si Doña Pilar ang kumuha ng sobreng yon. Pinapirmahan nila sa tatay mo ang mga papeles habang siya ay wala sa sarili dahil sa lumbay. Nanlaki ang mga mata ni Amara.
Ang kanyang buong katawan ay nanginig sa galit na hindi niya kailanman naramdaman. Ibig ninyong sabihin, sariling pera namin ang ginamit nila para iligtas kami? Na wala akong utang na loob sa kanila? Tumango si Tio Manuel nang may lungkot sa mga mata. Ginamit nila ang sarili mong kayamanan para gawin kang bilanggo, Amara. Ang utang na loob na iyong binabayaran ay isang kasinungalingan. Ang katotohanan ito ay tila isang bagong sandata na pumatay sa huling bahagi ng pag-ibig ni Amara para kay Rafael. Ngunit bago pa niya maproseso ang lahat, narinig niya ang boses ni Rafael na tinatawag siya mula sa veranda. Amara, pumarito ka! Dahan-dahang lumapit si Amara. Nakatayo si Rafael, hawak ang isang baso ng alak. Ngayon ay anibersaryo ng kasal natin, Amara, pero dahil sa pagiging matanong at iresponsable mo, nakalimutan mo pa ang mahalagang araw na ito. Ni wala kang inihandang dinner, wala kang ginawa, kundi manghimasok sa mga bagay na hindi mo naman naiintindihan. Rafael, pagod na ako. At alam mo namang, hindi mo rin ako binigyan ng pagkakataon na hindi na natapos ni Amara ang kanyang sasabihin. Ang palad ni Rafael ay mabilis na humalik sa kanyang pisingi. Ang lakas ng sampal ay nagdulot ng pagkakaanginig ng kanyang ulo, at ang lasa ng dugo ay dahan-dahang kumalat sa kanyang labi. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa mismong sampal. Iyan ay para matuto kang rumespeto sa asawa mo. At para matandaan mo kung sino ang nagmamay-ari sa iyo. Malamig na sabi ni Rafael bago tumalikod at pumasok sa loob. Iniwan si Amara sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Hinawakan ni Amara ang kanyang namamagang pisingi. Ang hapdi ay nanunuot sa kanyang balat. Ngunit sa loob ng kanyang puso, ang sakit ay napalitan ng isang nakakatakot na kalmado. Hindi na siya iiyak. Ang bawat patak ng kanyang luha sa nakalipas na 5 taon ay naging puhunan na niya para sa kanyang paglaya. Happy anniversary, Rafael! Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay tila isang pangako ng ganti. Dahil ito na ang huling anibersaryo na magkasama tayo. Kinabukasan, ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng silid ay tila nanunuyo sa namamagang pisingi ni Amara. Sa harap ng salamin, maingat niyang pinahira ng makapal na foundation ang bakas ng daliri ni Rafael. Ang bawat haplos ng espongha sa kanyang balat ay tila isang ritual ng paglilibing. Nililibing na niya ang Amara na marupok, ang Amara na madaling mapaniwala sa matatamis na salita. Sa labas ng silid, narinig niya ang tawanan ni Clarice at Rafael sa hapagkainan. Tila ba walang nangyaring karahasan kagabi? Ang kawalan ng pagsisisi sa kanilang mga boses ang naging huling pako sa krus na kanyang pinapasan. Pupunta lang po ako sa palengke, Mama. Kailangan ninyo ng sariwang isda para sa inyong diet. Paalam ni Amara kay Doña Pilar na nooy nakaupo sa kanyang wheelchair. Nagpapanggap na hapo ang katawan habang nagbabasa ng Biblia. Siguraduhin mong hindi ka magtatagal, Amara. Marami pang labada na naghihintay sa'yo. Asik ng matanda nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Tumango si Amara at mabilis na lumabas. Sa kanto ng kalsada, naghihintay ang lumang jeepney na sasakyan niya patungo sa bayan. Ngunit hindi ang palengke ang kanyang tunay na destinasyon. Pagdating sa mataong bahagi ng palengke ng Batangas, sa gitna ng amoy ng tuyo at ingay ng mga nagtitinda, tumuloy siya sa isang maliit at madilim na karinderya sa dulo ng eskinita. Doon, sa isang sulok na malayo sa mapanuring mata ng publiko, nakaupo si Tio Manuel kasama ang isang babaeng tila nasa edad 50, may salamin sa mata, at bakas ang takot sa bawat galaw. Amara, ito si Elena, pagpapakilala ni Tio Manuel. Siya ang dating head accountant ng mga Villacourt bago siya tanggalin at pagbantaan ni Clarice 5 taon na ang nakalilipas. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Amara. Ang kanyang mga palad ay malamig at nanginginig. Iha, matagal ko nang gustong sabihin ang totoo, pero natatakot ako para sa pamilya ko. Pero nang ikwento ni Manuel ang ginagawa nila sa'yo, hindi na kaya ng konsensya ko. Nabuo sa gitna ng kanilang pag-uusap.
Inabot ni Elena kay Amara ang isang maliit na balot ng telang katsa. Sa loob nito ay may isang lumang flash drive at ilang kopya ng mga dokumentong nanilaw na sa panahon. Noong tinanggal nila ako, nakakuha ako ng kopya ng tunay na ledger. Dito mo makikita kung paano nila nilipat ang pera ng insurance ng nanay mo patungo sa account ni Doña Pilar. At may mga dokumento rin dyan na nagpapatunay na ang mga donasyon ni Rafael sa charity ay bumabalik din sa sarili nilang bulsa gamit ang mga pekeng resibo. Habang binabasa ni Amara ang mga papeles, naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Hindi lang pala siya alila sa bahay na yon. Siya ang kanilang bangko, ang kanilang taming, at ang kanilang biktima. Ang bawat sentimo na dapat ay para sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid at pagpapagamot sa kanyang ama ay ginamit ng mga via court sa kanilang marangyang pamumuhay. Salamat, Elena. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang tulong nito, wika ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Mag-ingat ka, Amara, babala ni Elena. Si Clarice ay hindi lang basta accountant. Marunong siyang magmanipula ng mga tao at sistema. Kung malalaman niyang hawak mo ito, gagawa siya ng paraan para baliktarin ang lahat. Nagpaalam si Amara at bumili ng ilang pirasong isda at gulay upang hindi maghinala ang mga tao sa mansyon. Habang naglalakad siya pabalik, ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ay tila mas magaan. Hawak na niya ang susi sa kanyang paglaya. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na tila may mga matang nakamasid sa kanya mula sa malayo. Lumingon siya, ngunit tanging ang mga mamimili at mga sasakyan lamang ang kanyang nakita. Pinagpatuloy niya ang paglalakad. Pilit na ibinawaksi ang kaba sa kanyang dibdib. Pagsakay niya sa tricycle, patungo sa subdivision, muli niyang naramdaman ang presensyang iyon. Isang itim na sasakyan na may madilim na salamin ang tila sumusunod sa kanya mula pa sa palengke. Nang makababa siya sa tapat ng gate ng mansyon, mabilis siyang pumasok at hindi lumingon. Ngunit bago pa niya tuluyang maisara ang maliit na pinto ng gate, isang lalaki ang lumabas mula sa itim na sasakyan. Hindi ito si Rafael, at lalong hindi ito isa sa mga tauhan ng kumpanya. Ang lalaki ay suot ang isang simpleng t-shirt at maong, may takip na sombrero ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Amara. Tumayo ang lalaki sa kabilang panig ng kalsada. Tila may gustong sabihin, ngunit nananatiling tikom ang bibig. Ang hangin sa paligid ay biglang lumamig, at ang tanging naririnig ni Amara ay ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso. Sino ang lalaking ito? Isa ba siyang bagong banta mula sa mga Villa Court? O isa pang anino mula sa nakaraan na handang magbukas ng panibagong sugat? Mabilis na pumasok si Amara sa loob ng bahay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa supot ng mga binili at sa nakatagong dokumento sa kanyang ilalim ng damit. Alam niyang ang bawat segundo ay mahalaga, at ang laban na kanyang sinimulan ay wala nang balikan. Huwag mong dungisan ang kristal na ito ng iyong maruruming kamay, Amara. Masyadong mahal ang wine na yan para hawakan ng isang taong amoy palengke. Ang tinig ni Clarice ay umalingaw-ngaw sa malaking dining hall. Sapat na malakas para marinig ng mga inimbita ang kasosyo sa negosyo ni Rafael. Sa ilalim ng naglalakihang chandelier, nakatayo si Amara na suot ang kanyang lumang uniforme ng katulong. Isang utos mula kay Doña Pilar dahil busy raw ang ibang mga staff. Habang ang ibang kababaihan sa paligid ay nakasuot ng seda at diamante, si Amara ay tila isang mansa sa gitna ng kanilang karangyaan. Ang kanyang puso ay tila pinipiga habang pinagmamasdan si Clarice na nakaupo sa tabi ni Rafael. Suot ang pulang bestido na dapat sana ay regalo sa kanya noon kanilang anibersaryo. Ang bawat sulyap ng mga panauhin ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, puno ng panghuhusga at pait. Ngunit sa likod ng kanyang nakayukong anyo, ang isipan ni Amara ay hindi nakatuon sa kahihiyan. Ang kanyang mga mata
na sinanay sa pagmamasid sa bawat detalye bilang isang nurse, ay nakatuon sa kamay ni Rafael habang binubuksan nito ang kanyang laptop sa gilid ng hapagkainan upang ipakita ang isang presentasyon. Isang mabilis na galaw ng mga daliri. Isang petsa. Isang kombinasyon ng mga letra. Naitanim ni Amara sa kanyang alaala ang bawat indayog ng kamay ng kanyang asawa. Ang password. Hawak na niya ang susi sa pinakamalalim na lihim ng mga Villacourt. Amara, hindi ba't narinig mo si Clarice? Ikuha mo kami ng panibagong baso. Utos ni Rafael nang hindi man lamang siya tinitingnan. Ang kanyang boses ay tila nakikipag-usap lamang sa isang gamit na walang pakiramdam. Naganap nang lumapit si Amara upang kunin ang mga baso. Habang ginagawa niya ito, isang maliit na bata, anak ng isa sa mga bisita, ang aksidenteng natabig ang isang tray. Sa halip na magalit, mabilis na lumuhod si Amara at inalalayan ang bata. Pinunasan ang mansa sa damit nito nang may tunay na pagkalinga. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mata ng bata. At sa sandaling iyon, nakita ng bata ang kagandahang hindi mapapantayan ng anumang hiyas. Isang kagandahang nagmumula sa isang pusong marunong magmahal sa gitna ng kalupitan. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na winasak ni Doña Pilar. Amara, saan mo inilagay ang aking singsing na diamante? Kanina lamang ay nasa ibabaw iyon ng aking dresser at ikaw lamang ang pumasok sa silid ko. Tumigil ang tawanan sa hapagkainan. Ang lahat ng mata ay muling nakatuon kay Amara. Ang matandang babae ay tumayo mula sa kanyang upuan. Nakakalimutan ang kanyang pagpapanggap na may sakit dahil sa bugso ng kanyang galit. Mama, wala po akong kinukuha. Ang tanging ginawa ko po ay maglinis at mag-ayos ng inyong gamit. Mahinahong sagot ni Amara. Ngunit ang kanyang boses ay nanginghinig na sa takot at pagkapahiya. Huwag kang magsinungaling, magnanakaw. Marahil ay ibebenta mo yon para may maipadala ka sa pamilya mong pulubi sa Batangas, sigaw ni Doña Pilar. Lumapit siya kay Amara at marahas na hinablot ang mga kamay nito. Nasaan ang singsing? Rafael, tingnan mo ang iyong asawa. Isang ahas na pinatira natin sa ating tahanan. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Amara na wala na rin ang kanyang sariling wedding ring sa kanyang daliri. Natatandaan niyang tinanggal niya ito habang naghuhugas ng mga maruruming pinggan sa kusina upang hindi ito madamihan ng sebo. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kusina, ngunit ang lababo ay malinis na at wala na ang kanyang singsing. Lumingon siya at nakita si Clarice sa may pintuan ng kusina. May nakakalokong ngiti sa mga labi, habang may pinaglalaro ang maliit na bagay sa loob ng kanyang bulsa. Doon ay nalaman ni Amara, isang patibong ang lahat ng ito. Nais siyang palayasin ni Clarice sa gabi ring yon, bago pa niya magamit ang anumang ebidensyang hawak niya. Ipakita mo ang mga bulsa mo, Amara? O baka gusto mong kami pa ang maghubad ng iyong damit sa harap ng mga bisita? Hamon ni Clarice habang papalapit ang mga bisita upang makiusyoso. Nakatayo si Amara sa gitna ng kusina, napapaligiran ng mga taong mapanghusga. Ang kanyang dangal ay tila isang manipis na tela na pilit na pinupunit ng bawat isa sa kanila. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Amara ang isang pait na higit pa sa anumang gamot na kanyang naihanda. Ang bawat sakripisyo niya para sa pamilyang ito ay nauwi lamang sa pagiging biktima ng isang maruming laro. Ito na kaya ang katapusan ng kanyang pananatili sa mansyon? Paano niya mapapatunay ang wala siyang kasalanan kung ang mismo asawa niya ay nakatingin sa kanya ng may halong put at pandidiri? Isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan habang nakatingin siya sa malamig na mga mata ni Rafael. Kailan ba magiging sapat ang katotohanan para talunin ang isang napakagandang kasinungalingan? Magnanakaw! Isang hamak na linta na sumisipsip sa yaman ng aking pamilya! Ang boses ni Doña Pilar ay umalingaw-ngaw sa itaas ng grand staircase, habang ang mga bisita sa ibaba ay nagsisimulang magbulungan. Nakatayo si Amara sa tapat ng kanyang biyenan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa.
Sa gitna ng kahihiyang idinudulot ng maling paratang, isang kakaibang lakas ang biglang sumibol sa loob ng kanyang pagkatao. Ang pagod at pait na naipon sa loob ng 5 taon ay tila nag-uumapaw na at hindi na kayang pigilan. Sapat na po, Mama. Ang boses ni Amara ay mahinahon, ngunit may talim na hindi pa nila kailanman narinig. Alam ko pong wala sa akin ang inyong singsing. At alam ko rin ang katotohanang itinatago ninyo sa likod ng wheelchair na yan. Lanlaki ang mga mata ni Doña Pilar. Ang kanyang mukha ay namutla, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na mabunyag ang kanyang lihim sa harap ng maraming tao. Lumapit si Amara. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa binan. Nakita ko kayong naglalakad, Mama. Alam kong ang bawat gabi ng pagmamasahe ko sa inyong mga binti ay isang malaking dula-dulaan para lang pahirapan ako. Alam ko ang bawat gamot na pinalitan ko ng asukal at tingnan ninyo, nakakatayo pa rin kayo ng tuwid. Bulong ni Amara. Sapat lamang para marinig ng matanda. Ang gulat sa mukha ni Doña Pilar ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na galit. Sa isang iglap, nawala ang imahe ng isang matandang may sakit. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tila walang lakas, ay biglang naging kasing higpit ng bakal nang hablutin niya ang balikat ni Amara. Wala kang alam, Amara. Isang basura ka lang na dapat nang itapon, asik ni Doña Pilar. Sa gitna ng kanyang pagpapanik at pot, itinulak niya si Amara ng buong lakas. Nawala ang balanse ng mga paa ni Amara. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa hangin, ngunit tanging kawalan ang kanyang naramdaman. Ang bawat baitang ng hagdanan ay tila mga batong ipinupukol ng tadhana sa kanyang likuran habang siya ay bumubulusok pababa. Walang tunog ng pagkabasag, tanging ang mabigat na pakiramdam ng kanyang katawan na tumatama sa matigas na marmol hanggang sa makarating siya sa pinakaibabang bahagi ng hagdan. Nanatiling nakahiga si Amara. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim. Nararamdaman niya ang init ng malapot na likido na dahan-dahang dumadaloy mula sa kanyang ulo patungo sa malamig na sahig. Ang puting apron na suot niya ay dahan-dahang nababahira ng pula, tila isang rosas na nalalanta sa gitna ng taglamig. Amara! Narinig niya ang boses ni Rafael. Akala niya ay dinaluhan siya nito. Akala niya ay naroon ang kahit katiting na malasakit. Ngunit nang pilitin niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niya si Rafael na nakasuot na ng kanyang mamahaling tuksido, kasing kintab ng kanyang mga sapatos. Nakatayo ito sa kanyang tabi, ngunit hindi para buhatin siya, kundi para tingnan siya ng may halong inis. Bakit kailangan ngayon pa, Amara? Bakit kailangan gumawa ka ng eksena sa harap ng mga bisita? Ang boses ni Rafael ay puno ng pandidire. Look at you. You look like a mess. Sinisira mo ang reputasyon ng pamilya ko. Rafael, tulungan mo ako. Ang ulo ko. Ang mahinang daing ni Amara. Ang kanyang kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng pantalon ng asawa. Ngunit mabilis na umiwas si Rafael. Tumingin siya sa kanyang relo at pagkatapos ay kay Clarice na pababa na rin ang hagdan, suot ang kanyang elegante at pulang gown. Iwanan niyo na siya riyan. Tatawag na lang ako ng ambulansya mamaya. Malamig na utos ni Rafael sa mga katulong na nakatingin ng may takot. Kailangan nating pumunta sa charity ball. Hindi pwedeng mahuli ang mga Villa Court dahil lang sa isang aksidenteng dulot ng katangahan. Sumunod si Doña Pilar na mabilis na bumalik sa kanyang wheelchair at muling nagkunwaring ng hihina. Tama ang anak ko. Pabayaan niyo ang magnanakaw na yan. Karma niya yan sa pagtatangkang sirain ang pamilya natin. Pinanood ni Amara ang pag-alis ng kanyang asawa, ng kanyang binan, at ng babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Ang tunog ng mga pintuan ng kanilang mga sasakyan na sumasara sa labas ay tila huling paalam sa kanyang lumang buhay. Ang katahimikan sa malaking mansyon ay muling bumalik, maliban sa mahinang tunog ng bawat patak ng kanyang dugo sa marmol na sahig. Naiwang mag-isa si Amara sa dilim ng sala. Ang kanyang katawan ay tila unti-unting na nalamig. Ngunit sa kabila ng pisikal na sakit,
Isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang diwa. Ang bawat patak ng dugong na wala sa kanya sa gabing iyon ay naging tinta na isusulat ang huling kabanata ng kanyang pagiging biktima. Hindi pa ito ang huli. Ang huling bulong ni Amara bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay. Habang ang anino ni Tio Manuel ay dahan-dahang lumalapit mula sa kusina, may dalang kumot at mga luhang puno ng poot. Ang amoy ng antiseptiko at ang malamig na hangin ng aircon ang unang sumalubong sa kamalayan ni Amara. Sa bawat dahan-dahang pagmulat ng kanyang mga mata, ang puting kisame ng ospital ay tila isang malawak at walang hanggang kawalan. Masakit ang bawat bahagi ng kanyang katawan, isang hapdi na nagsisimula sa kanyang ulo at gumagapang hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Ngunit ang mas matinding sakit ay ang katahimikan sa loob ng silid. Walang pamilyang naghihintay, walang asawang nakahawak sa kanyang kamay, at walang luhang nagmula sa pagsisisi. Gising na po pala kayo, Mrs. Villacorte? O mas tamang sabihing, Miss Tizon? Ang tinig ay hindi galing sa isang nurse o doktor. Mula sa madilim na sulok ng silid, lumabas ang isang lalaking nakabarong, may dalang briefcase, at isang mukhang kasing tigas ng semento. Siya si Attorney Sandoval, ang matagal ng abogado ng pamilya Villacorte. Nasaan si Rafael? Ang mahinang tanong ni Amara. Ang boses ay tila buhangin na dumadaan sa tuyong lalamunan. Ang asawa ninyo ay abala sa paglilinis ng kalat na iniwan ninyo sa mansyon. At narito ako para ihatid ang mga ito. Wika ng abogado habang inilalapag sa ibabaw ng kanyang kumot ang dalawang makapal na dokumento. Sa kaliwa, ang mga papel para sa annulment ng kanilang kasal. Sa kanan, isang kopya ng criminal complaint para sa kasong embezzlement at qualified theft. Pinaparatangan kayo ng kumpanya ng pagnanakaw ng mahigit 20 milyong piso. Ang lahat ng ebidensya, mula sa mga pirma hanggang sa mga bank transfers, ay direktang nakaturo sa inyo, Amara. Mas mabuting pirmahan nyo na ang annulment at tanggapin ang kasalanan para hindi na lumaki ang gulo. Malamig na pahayag ni Attorney Sandoval. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Amara. Doon, sa gitna ng amoy ng gamot at kamatayan ng kanyang mga pangarap, naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang puso na naging bato. Ang bawat sakripisyo niya ay ginamit na bala upang pasabugin ang kanyang sariling pagkatao. Ang pamilyang sumagip sa kanya, ang siya palang hihila sa kanya patungo sa bitayan. Sabihin mo kay Rafael na sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang magbayad para sa katahimikan ko. Dahil ang katotohanan ay wala ng presyo, bulong ni Amara. Nang umalis ang abogado, pumasok si Tio Manuel. Ang matanda ay tila mas tumanda ng 10 taon dahil sa puyat at pag-aalala. Nabuo nang ilabas ni Tio Manuel ang isang maliit na plastik na lalagyan ng mainit na lugaw na binili niya sa labas. Gamit ang nanginginig na kamay, sinubuan niya si Amara. Walang salita, tanging ang init ng pagkain at ang init ng luhang dumadaloy sa kulubot na pisingi ng matanda ang nagbigay ng lakas sa dalaga. Iha, may mga kaibigan tayong handang tumulong. Ang ebidensyang ibinigay ni Elena ay ligtas na nakatago, bulong ni Tio Manuel. Tumingin si Amara sa suwero na nakatusok sa kanyang kamay. Ang bawat patak ng likido ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga oras na lumilipas. Hindi siya pwedeng manatili rito. Ang ospital na ito ay pag-aari ng isa sa mga kasosyo ni Rafael. Hindi siya ligtas. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, nang ang mga nurse ay abala sa kanilang mga istasyon, dahan-dahang bumangon si Amara. Ang bawat galaw ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Hinawakan niya ang adhesive tape sa kanyang kamay at sa isang mabilis na pagkilos, tinanggal niya ang karayom ng suwero. Ang maliit na patak ng dugo na lumabas sa kanyang balat ay tila isang sumpa ng kalayaan. Hindi na siya ang nurse na nag-aalaga sa iba. Siya na ang nurse na gagamot sa sarili niyang sugat. Kinuha niya ang kanyang lumang tsinelas at ang manipis na jacket na dala ni Tio Manuel.
Hindi siya nag-iwan ng sulat, hindi siya nag-iwan ng bakas. Sa bawat hakbang niya, palabas ng silid, tila iniiwan niya ang bawat alaala ng 5 taong pagiging bilanggo sa pangalan ng utang na loob. Nakarating siya sa fire exit at dahan-dahang bumaba. Ang lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila nagbibigay sa kanya ng koneksyon sa lupang kanyang kinalakihan sa Batangas. Nang makarating siya sa labas ng gusali, tumingala siya sa madilim na langit. Walang bituin, tanging ang malamig na hangin ng madaling araw. Nakatayo si Amara sa tapat ng kalsada. Walang sapatos, basag ang puso, at may kasong nakabuntot. Ngunit sa kanyang mga mata, wala nang bakas ng takot. Ang bawat hakbang niya palayo sa ospital ay isang deklarasyon ng digmaan. Tumigil ang isang lumang taxi sa kanyang harapan. Pumasok siya at lumingon sa huling pagkakataon sa gusaling, simbolo ng kanyang pagbagsak. "Saan tayo, ma'am?" tanong ng driver. "Sa Batangas," sagot ni Amara. Ang boses ay kasing patag ng dagat bago ang isang malakas na bagyo. "Doon tayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kasinungalingan." Ang bawat hakbang ni Amara sa lumang hagdanan ng kanilang bahay sa Batangas ay naglalabas ng tunog ng nagrereklamong kahoy. Tila ba nakikiramay ang bawat bahagi ng tahanang iyon sa bigat ng kanyang daladalang pighati. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng alikabok at mga tuyong dahon. Isang amoy na dati ay puno ng buhay at tawanan, ngunit ngayon ay tila isang sementeryo ng mga pangarap. Walang ilaw, walang kuryente, tanging ang pilak na liwanag ng buwan ang nagbibigay ng anyo sa mga kasangkapang binalot na ng puting tela. "Narito na ako, Tay," bulong ni Amara habang hinahawakan ang isang lumang litrato na nakasabit sa dingding. Sa larawan, makikita ang kanyang mga magulang na nakangiti. Wala pang bakas ng sakit at pandaraya. Hindi siya narito para magluksa. Sa ilalim ng malabong liwanag ng kanyang flashlight, tinungo niya ang maliit na silid sa likod, ang dating bodega ng kanyang ama. Ayon kay Tio Manuel, doon itinago ng kanyang ina ang lahat ng mahahalagang dokumento bago ito pumanaw. Gamit ang isang maliit na itak, dahan-dahang binakbak ni Amara ang isang bahagi ng sahig na kahoy sa ilalim ng lumang aparador. Ang kanyang mga kuko ay napuno ng dumi. Ang kanyang mga daliri ay nagkaroon ng maliliit na gasgas, ngunit hindi niya naramdaman ang hapti. Ang tanging nararamdaman niya ay ang apoy ng pag-asa na mahanap ang katotohanan. Nabuo nang mahawakan niya ang isang maliit na kahon ng metal, kinalawang na sa panahon. Sa loob nito, hindi hiyas ang kanyang natagpuan, kundi ang isang piraso ng luma at kupas na laso na suot niya noong graduation niya sa nursing. Sa tabi nito ay ang mga orihinal na dokumento ng insurance ng kanyang ina. Binasa ni Amara ang mga papeles sa ilalim ng ilaw ng kanyang cellphone. Ang petsa ng paglabas ng insurance check ay eksaktong 3 araw bago ang operasyon ng kanyang ama. At ang halaga? Higit pa sa sapat para bayaran ang lahat ng utang sa ospital. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang pirma sa likod ng tseke. Isang pirma na pilit na ginaya ang sulat ng kanyang ama. Ngunit alam ni Amara na iyon ay sulat kamay ni Doña Pilar. Ginamit nila ang sarili nilang pera. Ginawa silang pulubi gamit ang sarili nilang kayamanan. Ang bawat gabing niluhuran ni Amara, ang sahig ng mansyon ng mga Villacourt, ay isang malaking insulto sa alaala ng kanyang mga magulang. Habang maingat niyang itinatago ang mga papeles sa loob ng kanyang jacket, ang katahimikan ng gabi ay biglim na basag. Mula sa malayo, narinig niya ang tunog ng gulong ng sasakyan na dahan-dahang dumadaan sa baku-bakong kalsada patungo sa kanilang bahay. Ang liwanag ng mga headlights ay tila 2 malaking mata ng isang halimaw na naghahanap ng biktima sa gitna ng kadiliman. Pinatay ni Amara ang kanyang flashlight. Namigas siya sa kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay pinilit niyang gawing pino at tahimik. Sa kabila ng bintana,
nakita niya ang isang itim na SUV na huminto sa tapat ng kanilang gate. Lumabas ang tatlong lalaking malalaki ang katawan, suot ang mga itim na jacket. Sa kabila ng dilim, nakilala niya ang isa sa kanila, si Berto, ang personal na bodyguard at tagaligpit ng mga dumi ni Rafael. Tiyakin ninyong mahanap ang babaeng iyon. Huwag ninyong hahayaang makalabas ng buhay kung hawak niya ang mga papeles. Ang boses ni Berto ay malamig at puno ng otoridad. Mabilis na gumapang si Amara patungo sa kusina. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Narinig niya ang marahas na pagtulak sa kanilang pintuan sa harap. Ang tunog ng mga mabibigat na sapatos sa kahoy na sahig ay tila ba nagbibigay ng bilang sa nalalabi niyang sandali? Amara, alam naming narito ka. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Pagungot yan ni Berto mula sa sala. Narinig ni Amara ang pagbagsak ng mga gamit sa kabilang silid. Ang mga alaala ng kanyang pagkabata ay dinudurog ng mga taong ito ng walang awa. Nakarating si Amara sa likod ng bahay, kung saan may isang maliit na butas sa bakod na tinatakpan ng mga halaman. Ngunit bago pa siya makalabas, isang malakas na kamay ang humablot sa kanyang buhok mula sa likuan. Napasigaw siya sa sakit, ngunit ang kanyang sigaw ay agad na tinakpan ng isang malapad na palad. "Huli ka, Mrs. Villacourt? Akala mo ba ay makakatakas ka sa amin?" Ang bulong ni Berto sa kanyang tainga, ang amoy ng sigarilyo at alak nito ay nanunuot sa kanyang ilong. Itinulak siya ni Berto sa sahig ng kusina. Ang sikat ng buwan ay tumama sa mukha ni Amara, na ngayon ay puno ng dumi at luha, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagsuko. Ang mga papeles na hawak niya ay mahigpit niyang nayakap sa kanyang dibdib. "Ibigay mo sa akin ang mga yan, at baka hayaan kitang mabuhay para makita ang asawa mo sa huling pagkakataon." Banta ni Berto habang inilalabas ang isang matalim na kutsilyo. Nakatitig si Amara sa talim ng kutsilyo. Sa sandaling iyon, ang kanyang buong buhay ay tila dumaan sa kanyang harapan. Ang 5 taon ng pagtitiis, ang sampal ni Rafael, ang pagkahulog sa hagdan. Hindi siya pwedeng mamatay rito, hindi sa ganitong paraan. Habang papalapit si Berto, isang malakas na tulog ng pagkabasag ng salamin ang narinig mula sa sala. Kasunod ang isang boses na hindi pamilyar kay Amara, ngunit tila nagdadala ng kulog sa gitna ng gabi. Ang tunog ng nabasag na salamin mula sa sala ay tila isang hudyat ng pagbabago ng tadhana. Sa gitna ng dilim ng kusina, naramdaman ni Amara ang pagluwag ng kapit ni Berto sa kanyang buhok. Ang bodyguard ni Rafael ay napalingon, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala, habang hawak pa rin ang matalim na kutsilyo. "Bitawan mo siya, Berto. Hindi na ito ang panahong lahat ng dumi ni Rafael ay kaya mong linisin sa pamamagitan ng dahas." Mula sa anino ng pinto, lumabas ang lalaking nakita ni Amara sa labas ng mansyon noong nakaraang araw. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, mas nakita ni Amara ang kanyang mukha. Matikas, may mga matang puno ng karanasan at isang aura ng otoridad na hindi matatagpuan sa mga tauhan ni Rafael. Siya si Marcus, ang dating kasosyo ni Rafael na ipinakulong ng mga Villacourt dahil sa isang maling paratang. 6 na taon na ang nakalilipas. "Marcus? Akala ko'y nabulok ka na sa loob," sigaw ni Berto. Akmang susugod ang bodyguard, ngunit mas mabilis ang bawat galaw ni Marcus. Sa isang iglap, gamit ang isang matigas na kahoy na nakuha sa sahig, tinamaan ni Marcos ang braso ni Berto, dahilan upang mabitawan nito ang kutsilyo. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay tila musika sa pandinig ni Amara. Hindi nagtagal ang labanan. Si Marcos ay kumikilos ng may tiyak na layunin, tila ba bawat galaw ay pinag-isipan ng mabuti. Sa loob ng ilang minuto, si Berto ay nakahiga na sa sahig, iniinda ang sakit ng kanyang mga braso, habang ang 2 pa niyang kasamahan ay mabilis na nagsitakas nang marinig ang paparating na sirena ng barangay, tanod na tinawagan pala ni Tio Manuel. "Ayos ka lang ba, Amara?" tanong ni Marcos habang inaalalayan siyang tumayo. Ang kanyang tinig ay malalim
at may dalang kapanatagan. Inayos ni Amara ang kanyang sarili. Mahigpit pa ring yakap ang kahon ng mga papeles. Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan? Tulad mo, ako rin ay naging biktima ng kanilang utang na loob. Pinagkatiwalaan ko sila, ngunit tinraidor nila ako para makuha ang aking mga share sa kumpanya. 6 na taon kong pinlano ang gabing ito, Amara. At ikaw ang huling piraso na kailangan ko para tuluyang gumuho ang kanilang palasyo. Paliwanag ni Marcus. Nabuo ng dalhin ni Marcus si Amara sa isang ligtas na kubo malapit sa dagat. Doon, sa ilalim ng isang maliit na lampara, sinuri nila ang mga ebidensya. Kinuha ni Marcus ang isang panyo at dahan-dahang pinunasan ang dumi sa mukha ni Amara. Sa gitna ng panganib, naramdaman ni Amara ang isang uri ng paggalang na hindi niya kailanman naramdaman kay Rafael. Ang pag-aalaga ni Marcus ay hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkilala sa kanyang tapang. Hindi sapat na mayroon tayong mga ebidensyang ito, Amara, wika ni Marcus habang tinititigan ang mga insurance documents. Kailangan nating pasukin ang mansyon. Sa loob ng vault ni Rafael, nandoon ang hard drive na naglalaman ng mga actual video recordings ng bawat transaksyon nila. Doon natin sila tuluyang mapapatumba. Pero paano ako makakabalik? Pinaghahanap na ako ni Rafael. Ituturing nila akong kriminal sa sandaling makita nila ako. Pag-aalala ni Amara. Iyon ang plano, mungkahi ni Marcus. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang mapanganib na ideya. Hahayaan nating isipin nila na huli ka na. Magpapahuli ka, Amara. Gagamitin natin ang pagiging kampante nila laban sa kanila. Sa loob ng mansyon, habang iniisip nilang talo ka na, doon mo kukunin ang huling ebidensya. Kinabukasan, ang plano ay sinimulan. Sa tapat ng isang lumang bodega sa gilid ng highway, hinayaan ni Amara na mahanap siya ng mga bagong tauhan ni Rafael. Nakatayo siya roon, tila isang rebulto ng kawalan ng pag-asa, habang ang mga kamay niya ay tila nanginginig sa takot. Nang makarating siya sa mansyon, sinalubong siya ni Rafael na may nakakatakot na ngiti. Marahas siyang hinablot sa braso at dinala sa loob ng silid-aklatan. Sa loob, naroon din si Clarice at si Doña Pilar na tila nagdiriwang na sa kanilang tagumpay. Akala mo ba talaga ay makakatakas ka, Amara? Saan mo itinago ang mga papeles? Tanong ni Rafael habang idinidikit ang kanyang mukha sa mukha ni Amara. Nasa Batangas, sa ilalim ng lumang puno. Pagsisinungaling ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig. Isang pag-arte na perpekto dahil sa takot na nararamdaman niya sa katotohanan. Iwanan niyo muna ako rito. Gusto kong turuan ng leksyon ng asawa ko, utos ni Rafael sa mga tauhan. Ikinulong niya si Amara sa loob ng silid-aklatan, ang mismong silid kung saan matatagpuan ang vault. Nang maiwan si Amara sa dilim, mabilis siyang kumilos. Hindi siya takot. Hindi siya sumusuko. Gamit ang password na nakita niya noong dinner party, dahan-dahan niyang nilapitan ang laptop ni Rafael na naiwan sa ibabaw ng mesa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Ngunit bago pa niya maipasok ang password, narinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa itaas ng kisame. Hindi ito tunog ng daga. Ito ay tunog ng isang tao. Biglang bumukas ang pinto. Hindi si Rafael ang pumasok, kundi si Clarice. May hawak na isang matulis na letter opener at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkamuhi. Alam mo, Amara, mas madali sana ang lahat kung namatay ka na lang sa pagkahulog mo sa hagdan. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong wala ng ebidensyang matitira, pati na ikaw. Nakatayo si Amara. Ang laptop ay nasa likuran niya, habang papalapit ang babaeng handang pumatay para sa yaman ng mga Villa Corte. Ang bawat segundo ay tila tumitigil, at ang tanghing naririnig ni Amara ay ang sarili niyang hininga sa gitna ng nakaambang kamatayan. Wala kang maitatago sa akin, Amara. Ibigay mo ang password, o mas malalim pa sa hiwa sa ulo mo ang ibibigay ko sa iyo ngayon. Ang malamig na banta ni Clarice, ang dulo ng letter opener
ay kumikinang sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng lampshade. Ang kanyang paghinga ay mabigat, tila isang hayop na handa ng sumunggab sa kanyang biktima. Nakatayo si Amara. Ang likod ay nakasandal sa mabigat na mesang oak ni Rafael. Ang takot ay isang natural na reaksyon, ngunit sa loob ng 5 taong pagiging alipin sa mansyong ito, natutunan ni Amara na itago ang kanyang panginginig sa likod ng isang tahimik na mukha. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Clarice. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang nurse na sinusuri ang kalagayan ng isang baliw na pasyente. Bakit mo ginagawa ito, Clarice? Para kay Rafael? Para sa pera? O para patunayan na kaya mo angkinin ang lahat ng hindi sayo? Mahinahon, ngunit may talim na tanong ni Amara. Ang tanong na iyon ay tila isang sibat na tumama sa ego ni Clarice. Sa isang iglap, inilapit nito ang letter opener sa leeg ni Amara, sapat na lapit upang maramdaman ni Amara ang malamig na bakal sa kanyang balat. Hindi mo naiintindihan. Ako ang nagplano ng lahat ng ito. Ako ang nagpalaki ng pera ng kumpanya, hindi ang bobong asawa mo. Deserve ko ang bawat sentimo na kinuha ko sa pangalan mo. Doon ay nakumpirma ni Amara ang hinala niya. Si Clarice ay hindi lamang kabit. Siya ang utak ng lahat ng pagnanakaw. Ang pagsasalita ni Clarice sa gitna ng kanyang galit ay isang pagkakamali. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ng babae ay rumirecord sa isang maliit na device na nakatago sa bulsa ni Amara. Ibinigay ni Marcus bago siya magpahuli. Kung gayon, hindi pala si Rafael ang nagmamay-ari sa'yo. Ikaw ang nagmamay-ari kay Rafael. Bulong ni Amara, isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ang nagpainit ng husto sa ulo ni Clarice. Itinaas nito ang kanyang kamay upang saksakin si Amara. Ngunit bago pa man bumaba ang patalim, isang malakas na katok ang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Clarice! Anong ginagawa mo rito? Ang mga bisita para sa gala ay paparating na. Kailangan mo nang mag-ayos. Boses iyon ni Rafael mula sa labas ng silid aklatan. Natigilan si Clarice. Ibinalik niya ang letter opener sa ibabaw ng mesa, inayos ang gusot sa kanyang damit, at binigyan si Amara ng isang huling sulyap na puno ng pagbabanta. Tapos na ang laro, Amara. Pagkatapos ng gabing ito, magiging abo na ang pangalan mo sa Batangas. Paglabas ni Clarice, mabilis na nilock ni Amara ang pinto. Wala na siyang oras. Bukas ang laptop ni Rafael. Gamit ang kanyang panginginig na mga daliri, inilagay niya ang password na kanyang nakita noong dinner party. CLARISSE 2023. Ang pagiging bulag ni Rafael sa pag-ibig nito sa kabit ay nagbigay kay Amara ng madaling access. Pumasok siya sa mga nakatagong files. Nariyan ang mga offshore accounts, ang mga peking resibo ng donasyon, at ang kopya ng utos sa bangko na ilipat ang 10 milyong piso ni Amara patungo sa pangalan ni Clarice. Gamit ang isang maliit na flash drive, kinopya niya ang lahat. Ang bawat porsyento ng pag-download ay tila isang tibok ng orasan, nagbibilang pababa sa kalayaan. Sa labas ng mansyon, nagsisimula na ang gala night. Ang selebrasyon ng ika-25 anibersaryo ng Villacorte Group of Companies. Ang malaking ballroom sa unang palapag ay napupuno ng mga kilalang tao, mga politiko, at mga kasosyo sa negosyo. Ang mga nagniningning na diamante at mga mamahaling kasuotan ay pila mga maskara na nagtatago sa kabulukan ng pamilyang nag-imbita sa kanila. Habang naghihintay sa pagtatapos ng download, pinagdaanan ni Amara. Sa gitna ng dilim ng silid, nakita niya ang isang lumang larawan nila ni Rafael, kuha nung unang buwan ng kanilang kasal. Sa litrato, nakangiti si Rafael. Hawak ang kamay ni Amara habang nasa dalampasigan. Hinawakan ni Amara ang frame, ngunit hindi siya umiyak. Inilapag niya ito ng nakataob, isang hudyat na wala ng puwang ang nakaraan sa kanyang puso. Download complete. Inayos ni Amara ang kanyang sarili. Wala siyang mamahaling damit.
Ang suot niya ay ang parehong manipis na jacket at lumang pantalon na kanyang ginamit sa pantakas. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang muka ay may mga gasgas pa rin mula sa pagkahulog sa hagdan. Ngunit sa paglabas niya ng silid-aklatan, siya ay hindi isang katulong. Siya ay isang reynang nagbabalik upang bawiin ang kanyang trono. Habang naglalakad siya sa pasilyo, patungo sa balkonahe kung saan tanaw ang buong ballroom, napansin niya ang isang lalaking nakatuksido na kapapasok lamang sa grand entrance. Hindi ito isa sa mga bisita ni Rafael. Ang lalaki ay may matikas na tindig, ang mukha ay kalmado, ngunit nagtataglay ng panganib. Si Marcos. Ang pagdating ng dating kasosyang ipinakulong ng mga Villacorte ay agad na lumika ng bulungan sa paligid. Ngunit ang tunay na bagyo ay magmumula kay Amara, na nakatayo ngayon sa itaas ng hagdanan, hawak ang flash drive at handang hubarin ang lahat ng maskara sa gabing iyon. Ngayong gabi, lahat ng utang na loob ay mababayaran. Bulong ni Amara sa hangin, kasabay ng kanyang paghakbang pababa ng hagdan, patungo sa sentro ng atensyon ng pamilyang sumira sa kanya. Ang tunog ng klasikong musika mula sa orchestra ay tila lumulutang sa hangin, nagbibigay ng peking pakiramdam ng kapayapaan sa loob ng grand ballroom ng mansyon ng mga Villacorte. Ang bawat bisita ay may hawak na baso ng champagne, nakikipagpalitan ng mga wad na ngiti at matatamis na papuri. Sa entablado, nakatayo si Rafael, suot ang kanyang puting tuxedo na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Habang sa kanyang tabi ay nakakapit si Clarice, nakangiti ng may tagumpay, na tila ba siya na ang bagong reyna ng pamilya. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Pilar sa kanyang wheelchair. May hawak na rosaryo at paminsan-minsa say nakikipag-usap sa mga mayayamang kaibigan tungkol sa kanyang matinding sakit at kung paano siya inaalagaan ng kanyang anak. Mga kaibigan, mga kasosyo, salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Ang ika-25 anibersaryo ng Villacorte Group ay isang patunay na ang aming pamilya ay patuloy na maglilingkod ng may katapatan, karangalan at walang sawang pagmamahal sa komunidad. Pahayag ni Rafael sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa, tila walang kasalan ng itinatago sa likod ng kanyang mga salita. Ngunit ang kasinungalingang yon ay mabilis na nabasag, hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa pamamagitan ng isang matatag na paghakbang mula sa grand staircase. Tumigil ang musika nang makita ng konduktor ang isang figurang hindi nababagay sa karanyaan ng okasyon. Ang mga ulo ng mga panauhin ay sabay-sabay na lumingon. Ang bulungan ay nagsimula, tila mga bubuyog na naistorbo sa kanilang pugad. Bumaba si Amara. Wala siyang suot na diamante. Wala siyang mamahaling gown. Ang suot niya ay ang simpleng puting damit na kanyang ginamit noong nagtatrabaho pa siya bilang nurse. Ang damit na minsang pinilit na ipahubad sa kanya ni Rafael dahil hindi raw nababagay sa isang Villacorte. Ang kanyang buhok ay nakalugay, ang kanyang mukha ay walang makeup, at ang mga pasa mula sa kanyang pagkahulog sa hagdan ay malinaw na nakikita ng lahat. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi sa isang biktima. Ito ay tindig ng isang babaeng handang lumaban. Amara, naibulong ni Rafael sa mikropono. Ang kanyang muka ay biglang namutla, nawala ang lahat ng kulay ng kanyang kayabangan. Tumayo si Clarice. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit hindi siya makakilos. Sa ibaba ng hagdan, nakita niya si Marcos na nakatayo, nakahalukip-kip at may maliit na ngiti sa labi, tila nagbabantay na walang sinuman ang lalapit kay Amara. Sa gilid ng ballroom, naniga si Doña Pilar. Ang kanyang kamay na may hawak na rosaryo ay nagsimulang manginig. Patuloy na naglakad si Amara patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat bisita ay otomatikong gumawa ng daan para sa kanya. Tila ba ang kanyang presensya ay may dalang isang kakaibang lakas na hindi nila kayang labanan. Nangyari nang malagpasan niya ang isang matandang babae
na minsang naging pasyente niya sa Batangas bago siya kinasal kay Rafael. Hinawakan ng matanda ang braso ni Amara at bumulong ng, "Tapang anak!" Isang simpleng salita na nagbigay ng karagdagang init sa malamig na gabi. Nang makarating si Amara sa paanan ng entablado, tiningala niya ang lalaking naging mundo niya sa loob ng 5 taon. Ang lalaking minsang nangakong magiging protector niya. "Ano ang ginagawa mo rito, Amara? Wala ka na sa wisyo." "Guards, ilabas ninyo ang babaeng ito," sigaw ni Rafael. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng otoridad, ngunit walang lumapit na gwardiya. Si Berto at ang mga tauhan ni Rafael ay wala sa paligid. Tahimik silang pinabagsak ng mga tauhan ni Marcos sa labas ng mansyon kanina pa. "Huwag kayong mag-alala, Rafael. Hindi ako magtatagal," malumanay na wika ni Amara. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit umaalingaw-ngaw sa buong silid ng walang mikropono. "Nandito lang ako para magbigay ng isang espesyal na regalo para sa inyong anibersaryo. Isang tribute para sa pamilyang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng utang na loob." Itinaas ni Amara ang kanyang kanang kamay. Hawak ang maliit na flash drive na naglalaman ng katapusan ng pamilya Villacorte. Sa control room sa itaas, ang dating accountant na si Alina, na pinapasok ni Marcos ng lihim, ay inilagay ang sarili niyang kopya ng flash drive sa main system ng mansyon. Bago pa man makapagsalita si Clarice upang pigilan si Amara, ang malaking projector screen sa likod ni Rafael ay biglang umilaw. Pinatay ang imahe ng logo ng kumpanya at pinalitan ng isang bagay na magpapatigil sa pagtibok ng puso ng lahat ng naroroon. Ang gabi ng maskara ay opisyal ng tapos, at ang rey ng sugatan ay handa ng maningil. Ang malaking projector screen na kanina ay nagpapakita ng magagandang proyekto ng Villacorte Group ay biglang nagdilim. Sa isang kisap mata, napalitan ito ng mga malinaw na kopya ng bank statements. Ang bawat numero, bawat pangalan at bawat pirma ay nakalantad sa malaking screen. Mas malinaw pa sa mga diamanteng suot ng mga panauhin. Nagulat ang lahat nang bumakas ang unang slide. Ito ay ang record ng mga donasyon para sa Villacorte Foundation. Sa tabi nito, may isa pang dokumento na nagpapakita kung paano inililipat ang eksaktong halaga ng mga donasyon patungo sa isang offshore account na nakapangalan kay Clarice Yabot. "Ano ito? Rafael, anong ibig sabihin nito?" tanong ng isa sa mga pinakamatandang board members. Ang boses ay nanginginig sa galit. Bago pa man makasagot si Rafael, nagbago muli ang imahe sa screen. Ngayon, isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang malinaw at malanding boses ni Clarice ay pumailan lang sa hangin. "Hindi mo naiintindihan. Ako ang nagplano ng lahat ng ito. Ako ang nagpalaki ng pera ng kumpanya, hindi ang bubong asawa mo. Deserve ko ang bawat sentimo na kinuha ko sa pangalan mo." Sinundan ito ng boses ni Rafael, mula naman sa usapan nila noong nakaraang gabi na nai-record din sa pamamagitan ng maliit na device ni Amara na naiwan sa silid aklatan. "Hanggat hawak ko ang leeg niya sa utang na loob, mananatili siyang bulag, pipi at bingi sa mansyong ito." Ang katahimikan sa ballroom ay naging isang nakakabinhing paghuhusga. Ang mga matang kanina ay may respeto kay Rafael ay napalitan ng pandidiri. Si Clarice, na kanina ay nakatayo ng tuwid, ay unti-unting umaatras. Ang mukha ay namumutla habang napagtanto niyang ang bawat salitang binitawan niya sa galit ay siyang sumira sa kanyang sarili. Ngunit hindi pa tapos si Amara. Habang nakatayo sa gitna ng silid, lumingon siya kay Doña Pilar na ngayoy pilit na idinidikit ang sarili sa wheelchair, nanginginig at ginagamit ang sakit bilang panangga sa kahihiyan. "Mama, huwag na kayong magtago sa likod ng wheelchair na yan," wika ni Amara. Ang boses ay malamig at walang halong awa. Nagbago muli ang video sa screen. Sa pagkakataong ito, isa itong kuha mula sa CCTV ng ospital sa Batangas. 5 taon na ang nakalilipas. Ipinakita roon si Doña Pilar, malakas at malusog,
nakikipag-usap sa isang doktor at pinapirmahan ang tseke ng insurance ng ina ni Amara. Sa tabi nito ay ipinakita ang video mula sa mismong pasilyo ng mansyon. Ang gabing natuklasan ni Amara ang pagtataksil ni Rafael at Clarice. Malinaw na nakita ng lahat kung paano tumayo si Doña Pilar mula sa kanyang wheelchair, naglakad ng tuwid, at walang awang itinabig ang tray ng pagkain mula sa kamay ng kanyang manugang. Ang bulungan ay naging ingay ng pagkasuklam. Ang mga kaibigang nag-alay ng dasal para sa pagaling ni Doña Pilar ay napasinghap. Isang ginang ang lumapit at tahasang hinablot ang baso ng champagne na hawak ng isa sa mga kamag-anak ng mga Villacorte. Tila nandidiri na makihalubilo sa kanila. Isang malaking panlilinlang. Ginamit ninyo ang aming tiwala, sigaw ng isang politiko na minsang sumuporta sa charity ni Rafael. Sa entablado, pilit na inagaw ni Rafael ang mikropono. Huwag kayong maniwala sa babaeng yan. Isa siyang baliw. Ginawa niya ang lahat ng ebidensya niyan para sirain kami dahil may asawa siyang iba. Tinuro ni Rafael si Marcos na nananatiling tahimik sa gilid, ngunit walang naniwala. Ang ebidensya ay napakalinaw at higit sa lahat, ang mga mukha ni Rafael, Clarice at Doña Pilar ay sapat na upang patunayan ang kanilang pagkakasala. Ang takot at pagkalito sa kanilang mga mata ang naging saksi sa kanilang mga kasinungalingan. Nasaksihan ng lahat nang dahan-dahang tanggalin ni Amara ang kanyang wedding ring na kanina niya pa palang nakita sa loob ng bulsa ni Clarice bago siya bumaba. Itinaas niya ang kamay upang ipakita ang singsing. 5 taon, Rafael. 5 taon kong binayaran ang isang utang na hindi ko naman inutang. Ginamit ninyo ang pagmamahal ko, ang pangarap ko, at ang sarili kong pera para gawin akong bilanggo. Pero ngayong gabi, tinatapos ko na ang kontrata ng pagiging alipin. Inihagis ni Amara ang singsing at tumama ito sa dibdib ni Rafael bago gumulong sa entablado. Ang tunog ng ginto na tumama sa kahoy ay tila hudyat ng tuluyang pagputol ng kanyang tanikala. Mula sa malalaking pinto ng ballroom, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga yabag. Hindi mga bisita, kundi mga pulis na nakauniporme sa pangunguna ni Inspector Vargas na tinawagan ni Marcos bago magsimula ang pagdiriwang. Hawak nila ang mga warrant of arrest para kina Rafael Villacorte at Clarice Yabut para sa patong-patong na kaso ng estafa, falsification of public documents, at grand theft. Rafael Villacorte, Clarice Yabut, sumama kayo sa amin sa presinto. Mayroon kayong karapatang manahimik. Ano man ang inyong sabihin ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Pahayag ni Inspector Vargas habang inilalabas ang mga posas. Nagkagulo ang ballroom. Ang gabi ng selebrasyon ay naging gabi ng pagbagsak. Ngunit para kay Amara, habang pinagmamasdan ang mga pulis na pinoposasan ang mga taong minsang itinuring siyang basura, ang nararamdaman niya ay hindi saya. Wala siyang naramdamang pagdiriwang. Ang nararamdaman niya ay ang malamig ngunit magaan na pakiramdam ng tunay na kalayaan. Ang dating marangyang mansyon ng mga Villacorte ay tila naging isang malaking sementeryo matapos ang gabi ng gala. Ang mga ilaw ng chandelier ay tila nawalan ng ningning at ang mga nagkalat na baso ng alak ay nagsilbing paalala ng isang kasayahang mabilis na nauwi sa luha at kahihiyan. Habang iginagapos ng mga pulis ang mga kamay ni Rafael, pilit siyang pumiglas. Ang kanyang kayabangan ay hindi pa rin nawawala. Hindi ninyo ako pwedeng gawin ito. Kilala ko ang hepe ninyo. Kilala ko ang mga mayor at gobernador sa probinsyang ito. Ngunit walang sinuman sa mga bisita ang nagtangkang tumulong sa kanya. Ang mga politikong kanina ay nakikipaggamay at nakikipagnitian sa kanya ay mabilis na umiwas ng tingin at isa-isang nagmamadaling lumabas ng ballroom, tila natatakot na mahawahan ng sumpa ng mga Villacorte. Sa kabilang banda, si Clarice ay hindi na rin makontrol ang sarili. Nang subukang pusasan siya ng isang babaeng pulis, nanlaban siya at nagsimulang manise. Hindi ako ang utak nito. Si Rafael.
Siya ang nag-utos sa akin na kunin ang pera ni Amara. Isa lamang akong biktima ng kanyang manipulasyon. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Hinarap niya ang babaeng pinagpalitan niya ng kanyang asawa. Anong sinabi mo, Clarice? Ikaw ang nagmungkahi ng mga offshore accounts. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano linlangin ang mga investors. Sinunghaling! Ikaw ang nag-alok sa akin ng malaking pera para tulungan ka. At iyang nanay mong nagpapanggap na lumpo, siya ang nag-utos na kunin ang insurance ng nalay ni Amara. Sigaw ni Clarice pabalik. Hindi na inalintana ang sinasabi ng mga nakapaligid sa kanila. Ang palasyong itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Wala ng pagmamahalan, wala ng katapatan. Sa harap ng pagsubok, lumabas ang tunay na kulay ng mga taong nabubuhay lamang para sa pera at sariling kapakanan. Sila-sila na mismo ang nagbubulgar sa mga kasalanan ng isa't isa, handang ilaglag ang bawat isa upang iligtas ang sarili. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang malakas na daing ang narinig mula sa sulok ng entablado. Si Doña Pilar, na kanina ay nakaupo lamang at nanginginig, ay biglang napahawak sa kanyang kaliwang dibdib. Ang kanyang mukha ay namutla, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kirot na bumalot sa kanyang puso. Ang pagbagsak ng kanilang danggal, ang pagkakulong ng kanyang nag-iisang anak, at ang katotohanang nalantad sa buong mundo ay naging isang matinding lason na umatake sa kanyang katawan. Rafael, ang puso ko. Nahihirap ang bulong ng matanda. Unti-unti siyang nadulas mula sa kanyang wheelchair at nahulog sa sahig. Mama! Sigaw ni Rafael. Pilit na kumakawala mula sa hawak ng mga pulis, ngunit hindi siya makalapit dahil sa higpit ng mga posas. Tulungan ninyo ang mama ko! Tumawag kayo ng ambulansya! Ngunit hindi tulad noong mga panahong, nagpapanggap lamang siyang may sakit at lahat ay nagmamadaling pagsilbihan siya. Nayon ay walang lumapit. Ang mga dating kaibigan ay nanatiling nakatayo, nakatingin lamang. Ang mga katulong na madalas niyang alipustahin at murahin ay nanatili sa kanilang pwesto, walang bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ito ang tunay na karma. Nang dumating ang tunay na pangangailangan, wala siyang kakampi kundi ang hangin. Isang tao lamang ang humakbang palapit kay Doña Pilar. Si Amara. Ang dating nurse, ang dating alipin, ay lumuhod sa tabi ng matandang humihinga ng may paghihirap. Ang mga mata ni Doña Pilar ay naghahanap ng awa, naghahanap ng tulong mula sa babaeng 5 taon niyang tinuring na dumi, naganap sa katahimikan ng bulwagan. Tiningnan ni Amara si Doña Pilar. Wala siyang ginawang CPR, wala siyang inilabas na gamot. Hinawakan lamang niya ang nanginghinig na kamay ng matanda at inilagay ito sa dibdib nito. Mararamdaman ninyo ngayon, Mama, ang tunay na sakit. Ang sakit ng pag-iisa. Ngunit huwag kayong mag-alala, paparating na ang ambulansya at bubuhayan kayo ng mga doktor. Hindi para gumaling at bumalik sa mansyong ito, kundi para harapin ang habambuhay na pag-iisa sa loob ng isang malamig na kwarto ng ospital, habang ang anak ninyo ay nabubulok sa kulungan. Mahinahon, ngunit mariing bulong ni Amara. Binitiwan ni Amara ang kamay ng kanyang biyenan at dahan-dahang tumayo. Tumalikod siya habang dumating ang mga paramedic upang buhatin ang matanda. Sa kabilang banda, inilalabas na sina Rafael at Clarice. Habang pinapasok sa sasakyan ng pulis, lumingon si Rafael kay Amara. Sa gitna ng ulan na nagsimulang bumagsak sa labas ng mansyon, lumuhod si Rafael sa basang semento. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Amara, patawarin mo ako. Hindi ko gustong mangyari ito. Nagkamali ako. Ang kanyang pag-iyak ay tila iyak ng isang bata na naparusahan. Tiningnan ni Amara ang asawa mula sa itaas ng hagdanan ng mansyon. Walang awa, walang pag-ibig. Ang dating lalaking naging Diyos ng kanyang buhay ay isa na lamang anino sa ulan, walang halaga at walang kapangyarihan. Ang bagyo sa buhay ni Amara ay tuluyan ng humupa
at sa pagtila ng ulan, ang tanging natitira ay ang daan pauwi sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang buwan mula nang gumuho ang imperyo ng mga Via Court. Ang dating mansyon na simbolo ng kanilang kapangyarihan ay kinumpiska na ng bangko at ibinenta sa isang pribadong korporasyon. Si Clarice ay nakakulong, inabandona ng kanyang mga abogado dahil sa kawalan ng pera, habang si Doña Pilar ay nanatiling nakaratay sa isang pampublikong ospital, hindi na makapagsalita at tuluyan ang naging bihag ng kanyang sariling katawan na dati kanyang ginamit sa pandaraya. Sa loob ng City Jail ng Batangas, ang malamig na rehas ang naging bagong mundo ni Rafael. Ang dating makinis niyong balat ay nasunog na sa araw, at ang kanyang mayabang na tindig ay napalitan ng panginginig tuwing dumaraan ang mga kapwa preso. Araw-araw, hinihintay niya ang oras ng dalaw, umaasa na may mag-aabot sa kanya ng tulong. Ngunit walang dumating. Walang kaibigan, walang negosyante, at lalong walang Clarice. Isang hapon, habang nag-iisa si Rafael sa loob ng visiting area, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng, suot ang simpleng dilaw na bestida. Ang buhok ay malayang nililipad ng hangin mula sa bintana, at ang mukha ay maaliwalas. Tila ba hindi kailanman nakaranas ng paghihirap? Si Amara. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Mabilis siyang tumayo, inabot ang malamig na salamin na naghihiwalay sa kanila. Amara, dumating ka. Alam kong hindi mo ako matitiis. Alam kong may natitira ka pang pagmamahal para sa akin. Iatras mo na ang kaso, parang awa mo na. Babawi ako. Magsisimula tayo muli. Umupo si Amara sa tapat niya, kalmado ang mga mata. Hindi siya dumating para maghigante. Hindi rin siya dumating para makipagbalikan. Dumating siya upang isara ang huling pahina ng kanilang kwento. Hindi lahat ng pinatawad, Rafael, ay kailangang balikan. Malumanay ngunit malalim na wika ni Amara. Ang ngiti sa labi ni Rafael ay unti-unting naglaho. Anong ibig mong sabihin? Asawa mo pa rin ako, Amara? Nanghako tayo sa harap ng Diyos. Nangako tayo sa harap ng Diyos. Pero ikaw ang unang sumira ng altar, sagot ni Amara. Hindi ako pumunta rito para makinig sa iyong mga pangako. Pumunta ako rito para magpaalam. Pinapatawad na kita, Rafael. Hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang galit ay isang uri rin ng utang na loob. Hanggat may galit ako sa iyo, nakatali pa rin ako sa nakaraan natin. At ngayon, pinuputol ko na ang huling tali. Nangyari. Inilabas ni Amara mula sa kanyang bag ang mga dokumento ng annulment na pinirmahan niya buwan na ang nakalilipas. Ipinakita niya ito kay Rafael sa kabilang ibayo ng salamin. Sa ibaba ng papel ay nakatatak na ang opisyal na selyo ng hukuman. Wala na silang ugnayan sa mata ng batas at sa mata ng lipunan. Amara, please. Huwag mong gawin ito. Ako ang nagbigay sa iyo ng magandang buhay. Ako ang nag-ahon sa pamilya mo. Pilit pa rin ni Rafael. Ang boses ay nabasag. Tuluyan ng umiyak ng walang pagpapanggap. Ngunit ang luha ni Rafael ay tila mga patak ng ulan sa isang batong hindi na kayang mabasa. Tumayo si Amara. Hindi siya nagpakita ng tuwa sa pagdurusa ng lalaki. Ni hindi rin siya nakaramdam ng awa. Nagkamali ka, Rafael. Hindi ikaw ang nag-ahon sa akin. Ako ang nag-ahon sa sarili ko, ngunit pinilit ninyo akong lunurin. Paalam. Walang lingon-likod na naglakad si Amara palabas ng visiting area. Ang paghagulgol ni Rafael ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng lamunin ng ingay ng kulungan. Nang makalabas si Amara sa pinto ng pasilidad, sumalubong sa kanya ang mainit at nagbibigay buhay na sikat ng araw. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay hindi kailanman naging ganito kasariwa. Naghihintay sa kanya sa labas si Tio Manuel, sa loob ng isang lumang, ngunit malinis na jeepney. Nang sumakay si Amara, ngumiti ang matanda at binuhay ang makina. Bumalik sila sa bayan ng Batangas. Gamit ang perang na ibalik sa kanya,
Binili ni Amara ang isang malaking lupain na may lumang bahay na bato malapit sa dagat. Ito ay hindi para maging isang marangyang mansyon na pagpapakitaan ng yaman. Inayos niya ito at ginawang isang kanlungan, ang bahay ni Amara. Isang ligtas na lugar para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, panlilinlang, at nakulong sa maling kahulugan ng utang na loob. Nakaupo si Amara sa veranda ng bahay habang pinagmamasdan ng araw na papalubog sa dagat. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila. Sa loob ng bahay, naririnig niya ang tawanan ng mga babaeng tinutulungan niyang bumangon. Walang mga mamahaling muebles, ngunit ang bawat sulok ay puno ng tunay na pag-ibig at pag-asa. Tiningnan ni Amara ang kanyang walang singsing na daliri. Wala na ang peklat ng nakaraan. Siya ay hindi na isang alipin, hindi na isang biktima. Siya ay isang babaeng naghilom, isang nurse na nagpagaling ng sariling puso, at isang reynang nagtatag ng sarili niyang kaharian sa ibabaw ng katotohanan. Ang gabi ay tahimik, at bukas, sisikat ang panibagong umaga nang walang anumang inililihim. Ang amoy ng maalat na simoy ng dagat at ang init ng barakong kape ay naging bagong kasama ni Amara tuwing umaga. Nakatayo siya sa veranda ng bahay ni Amara, pinagmamasdan ang mga kababaihang abala sa pag-aayos ng kanilang maliit na harden ng mga gulay. Ang kanilang mga mukha, na minsang nilukuban ng takot at pasa, ngayon ay unti-unting tinutubuan ng ngiti. Sa bawat halaman na kanilang itinatanim, tila ibinabaon din nila ang pait ng kanilang mga nakaraan upang magbigay daan sa bagong pag-asa. Sa katahimikan ng kanyang pag-iisa, paminsan-minsan ay bumabalik sa kanyang gunita ang mga pader ng mansyon ng mga Villa Court. Ngunit nakakagulat na wala na siyang naramdamang kirot o galit. Pinatawad na ba niya sila? Oo. Ngunit ang kanyang kapatawaran ay hindi isang tulay upang makabalik sina Rafael sa kanyang buhay. Ito ay isang matibay na pader na kanyang itinayo upang protektahan ang kanyang sarili. Nalaman ni Amara na ang tunay na kapatawaran ay hindi paglimot sa kasalanan ng iba, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng pot. Sa pamamagitan ng pagpapatawad kay Rafael, pinatawad din niya ang kanyang sarili sa mga panahong hinayaan niyang tapakan ang kanyang pagkatao. Binitiwan niya ang mainit na baga ng galit. At sa pagbitaw na yon, lumamig ang kanyang kaluluwa. Natagpuan na niya ang tunay na kapayapaan. Hindi ito ang uri ng kapayapaan na nabibili ng salapi ng mga Villa Court o ng mamahaling mga gamot na ipinainom niya sa kanyang biyenan. Ito ay ang kapayapaang nagmumula sa pag-alam ng sariling halaga. Natutulog siya sa gabi nang walang pangamba na may huhusga sa kanyang mga kilos, at gumigising siya sa umaga nang may malinaw na layunin. Ang kanyang paghinga ay magaan, tila isang ibon na nakawala mula sa isang ginintuang hawla. Isang malaking aral ang naiwan ng kanyang paglalakbay na ngayon ay ibinabahagi niya sa mga kababaihan sa kanyang kanlungan. Ang utang na loob ay isang napakagandang pamana ng kulturang Pilipino. Isang patunay ng ating kakayahang magpasalamat at kumilala sa kabutihan ng iba. Ngunit kailanman, hindi ito dapat maging isang tanikala. Hindi ito dapat gamitin bilang sandata upang gipitin ang dangal at kaligayahan ng isang tao. Ang tunay na tulong ay ibinibigay ng kusa, walang hinihintay na kapalit at higit sa lahat, hindi naniningil ng kaluluwa. Natutunan ni Amara na bago mahalin ng ibang tao at bago mag-alay ng sarili para sa pamilya, kailangan muna niyang buuin ang pagmamahal at pagrespeto sa kanyang sarili. Isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Lumabas si Marcus, may bitbit na mga kahon ng supply at mga materyales para sa mga livelihood programs ng mga kababaihan. Tiningala niya si Amara sa veranda at binigyan ito ng isang mainit at tapat na ngiti. Sinuklian ito ni Amara ng isang ngiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Walang nagmamadali sa pagitan nila. Walang malalaking pangako at walang sapilitang damdamin.
Pareho silang nanggaling sa pagkawasak, at ngayon ay parehong nag-e-enjoy sa unti-unting pagbuo muli ng kanilang mga sarili. Ang pag-ibig, kung darating man, ay hindi na magiging isang sakripisyo, kundi isang tahimik na pagsasalo-salo ng dalawang buong pagkatao. Humampas ang malamig na hangin mula sa dalampasigan. Tumingin si Amara sa kalangitan, kung saan ang araw ay tuluyan ng sumikat, naghawi sa mga natitirang ulap ng gabi. Wala na siyang utang kaninuman. Ang buhay na hawak niya ngayon ay ganap na kanya.